Ang movie na ito ay umiikot sa isang lalaking nagmamagic at sa isang babaeng nakakakita ng mga patay. Makikita natin sa simula ng kwento ang isang lalaki na nagmamagic sa isang stage na ang pangalan ay Majo, at kasama niyang nagmamagic sa kanilang lugar ang kanyang kaibigan, ngunit luma naman na ang kanyang mga ginagawang mga magic, kaya't hindi na interesado ang kanyang mga manunood. Pagkatapos ay nakita ni Majo ang isang babaeng nanonood na nakatayo sa mga audience na kakaiba ang tingin sa kanya. Sinundan ni Majo ang babae at nang malaman nito na may sumusunod sa kanya ay humintong ito sa isang lumang aparador. Kaya't nang dahil dito ay nagkaroon ng idea si Majo, naisip niya na palalabasin niya ang isang multo sa aparador at mamagikin niya ito papunta sa mga audience. Pagkatapos ay pumunta siya sa babaeng iyon na ang pangalan ay Kang at hinimok niya ito na magtrabaho sa kanyang palabas. Sumang-ayon naman si Kang sa kanya dahil kailangan din ito ng trabaho. Pagkatapos ay ipinakita na nagmamagic na si Majo sa stage, at nagsalita na siya ng kanyang magic words sa aparador na nasa kanyang harapan, at nang bumukas ang aparador ay hinagisan niya ito ng isang itim na tela, pagkatapos ay lumutang ang telang iyon sa hangin na parang isang multo. Sinabi niya sa multo na ano ang gagawin mo, bakit ka lumitaw dito? Sinabi nito na kaya ako pumunta dito upang makapaghiganti sa aking kamatayan, at ang pumatay sa akin ay nasa mga manunood mo, kaya takot na takot ang lahat ng mga tao doon. Pagkatapos ay itinuro ng multo ang isang babae at agad niyang hinabol ito, ngunit bigla ding nawala ang multo. Bumalot ang itim na tela sa babae at pagkatapos ay nagsalita ng kanyang magic words si Majo at pinalakol niya ito. Pagkabagsak ay sumarado din ang aparador. Nang alisin niya ang telang itim ay nawala na ang babae sa loob. Pagkatapos ay tinagpan ng kanyang mga assistant ang aparador ng isang itim na tela, at nang tanggalin ni Majo ang telang iyon ay nawala ang aparador, at muling bumalik ulit ang babae na nakaupo sa audience. At makikitang talagang nagustuhan ng mga tao ang ginawang magic ni Majo, at si Kang pala ang gumanap na multo na nasa loob ng itim na telang iyon, at si Majo ang nagplano ng lahat ng ito, at kasama din pala nila ang babaeng nakaupo na nasa audience kanina. At nang paalis na si Kang ay sinabi ni Majo sa kanya na lalabas tayong lahat, sasama ka ba sa amin? Ngunit tumanggi si Kang sa kanya at umuwi na ito. Pagka-uwi ay kinausap ni Kang ang kanyang ina sa telepono, at dito ay malalaman natin na namumuhay palang mag-isa si Kang sa kanyang bahay, at birthday pala niya ng araw na iyon, kaya't nakaupo siyang kumakain ng cake ng mag-isa, at dahil natatakot siya sa kanyang malaking bahay kaya't gumawa siya ng isang tent na kanyang tinutulugan, at nakita niya na may nagbubukas ng zipper ng kanyang tent, at pagkatapos ay biglang lumitaw ang dalawang batang babaeng mga patay sa kanyang harapan. Tumawag siya ng mga pulis at sinabi niya sa mga ito na may isang lalaking lasing na nagmamaneho ng isang kotse at nakaaksidente ito ng dalawang mga bata, at ito pala ang sinabi sa kanya ng dalawang batang patay na nakita niya kanina. At dito ay malalaman natin na nakakakita ng mga patay na tao si Kang. Nang sumunod na araw ay nasa set ng palabas si Kang at kumakain siya ng mag-isa sa mga upuan. Nang makitang tinitingnan siya ng dalawang kaibigan ni Majo ay agad siyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Majo. Tinanong siya nito kung saan siya pupunta. Uuwi na ako, hindi ka pwedeng umuwi dahil sasama ka sa amin ngayong kumain. Dahil pinilit siya ni Majo kaya't pumayag na din siya dito. At habang kumakain sila ay biglang nagtatawa si Kang nang magbiro ang isang kaibigan ni Majo, at kapag nalalasing pala si Kang ay nagtatatawa ito ng malakas, at gumagawa din ito ng mga kakaibang mga bagay at niloko niya si Majo. Sinabi niya dito na di ba sinabi ko sa iyo ayokong sumama sa inyo, bakit mo pa kasi ako sinama dito, at bigla niyang pinulit ang polo ni Majo. At pagkatapos ay humingi siya ng sorry sa lahat at umuwi na, kaya't nagulat ang kanyang mga kasamahan sa inugali niya. Kinabukasan ay tinawagan ni Kang si Majo, at humingi siya ng sorry dito dahil sa inugali niya kagabi, at habang nag-uusap sila ay narinig ni Kang na may sumisigaw sa painting ng kanyang bahay, at nang tingnan niya ang painting ay biglang may lumabas na kaluluwa dito kaya't natakot siya, at ilang sandali ay biglang dumating si Majo dahil narinig pala nito na may sumisigaw sa telepono kanina. Habang nag-uusap sila ni Kang, walang maipakain si Kang sa bisita niyang si Majo bukod sa cake niya noong birthday niya, kaya't inayos na lang niya ito sa plato at inihain kay Majo. Pagkatapos ay nakakita ng isang batang lalaki sa labas si Majo, at nang tanungin niya si Kang tungkol dito ay sinabi nito sa kanya na kapitbahay nila ito na naglalaro ng tagu-taguan. Sinabi ni Majo na halika at makipaglaro tayo sa kanya, ngunit paglingon ulit ni Majo ay bigla naman itong nawala, at nakita na naman niya ulit ito sa kabila kaya't nagtago sila ni Kang doon, at nang gulatin niya ang bata ay bigla itong nagtatakbo palabas, at sa bahay ay habang natutulog si Majo ay biglang may dumaan sa kanyang kama, at nang bumangon siya upang tingnan iyon ay nakita niya ang bata na nakita niya sa bahay ni Kang kanina, at pagtingin niya sa salamin ay nakita niya nakakapit ito sa kanyang likod, kaya't nang dahil sa takot ay nagtatakbo siya sa labas, at pagkatapos ay tinawagan niya si Kang. Sinabi niya dito na nandito sa bahay ko ang batang kapitbahay niyo. Nagpunta si Kang kay Majo at pinainom niya ito ng alak upang maintindihan nito ang kanyang sasabihin.
ibinulong niya dito na nakakakita talaga ako ng mga patay na tao, at ang batang iyon na nagpapakita sa iyo ay may gustong sabihin sa atin, kaya't pumasok na silang dalawa sa loob ng bahay. Inilagay ng batang iyon ang kanyang kamay sa balikat ni Matthew, at nang ilagay ni Kang ang kanyang kamay sa kamay ng bata ay nakita niya ang isang pangitain, at nang magpunta sila sa kaparehong lugar na nasa kanyang pangitain ay mayroong isang lalaki ang naaksidente, at ang anak ng lalaking iyon ay namatay. Ngunit buhay pa din ang lalaki kaya't agad na tumawag ng ambulansya si Madyo. Kinaumagahan ay kinuha na ng ambulansya ang batang lalaki at ang kanyang ama. Pagkaalis ng ambulansya ay nagpasalamat sa kanila ang multo ng batang lalaki, dahil iniligtas nila ang buhay ng ama nito, at pagkatapos ay nawala na ang bata, isinama ni Kang si Madyo sa tabing ilog, at sinabi niya dito na alam mo ba napatay na din ako ilang taon na ang nakararaan, ibig kong sabihin na huminto na ang aking paghinga ng ilang sandali, dahil na-aksidente ang school bus na sinasakyan namin at kahit papaano ay nagawa kong makaligtas ngunit namatay naman ang aking matalik na kaibigan, at magmula noon ay nakikita ko na ang kaluluwa ng mga kaibigan ko at ng ibang mga tao, at dahil dito ay nilalayuan na ako ng lahat kahit na ang aking ina't kapatid ay iniiwanan na din ako. Pagkatapos ay sumigaw si Kang sa ilog at sinabing kailan mo ba ako iiwanan, kaibigan ko, dahil madami naman na akong kaibigan ngayon sa online, paano mo nagagawang palayuin silang lahat sa akin, at kaya pala ay nakikita din ng ibang mga taong nakakasama niya ang multo ng kanyang kaibigan, kaya't nang dahil dito ay wala nang gustong sumama pa kay Kang. Sumigaw din si Madyo at sinabi niya na hoy demonyong babae, lumayo ka na dahil patay ka na, at pagkatapos ay umalis na sila. Nang sumunod na araw ay nagpunta sila sa isang bar kung saan ay uminom na naman ng marami si Kang. Sinabi ni Madyo na ihahatid siya nito sa kanyang bahay, ngunit tumanggi si Kang umuwi sa kanilang bahay kaya't isinama na lang siya ni Madyo sa bahay nito, at habang natutulog na sila ng gabing iyon ay may tumulong tubig sa mukha ni Madyo kaya't nagising siya, at pagtingin niya sa itaas ay nakita niya ang multo ng kaibigan ni Kang. Pagkatapos ay tinakpan ni Kang ang kanyang mga mata at sinabi nito na huwag mo siyang titingnan, ngunit takot na takot naman si Madyo kaya't ginawan siya ng isang tent ni Kang at doon sila natulog. Kinaumagahan ay dumating ang isang kaibigan ni Madyo na inihatid niya nung isang araw sa airport, at galit na galit sa kanila ito at sinabihan nito na napakasamang babae ni Kang. Alam kong wala kang mga kaibigan at iniwanan ka na din ng sariling pamilya mo, at kung ako ang nasa lugar mo ay nagpakamatay na lang ako noon pa. Sinabi ni Madyo sa kaibigan niya na manahimik ka na nga, at sobrang nasaktan si Kang dahil sa mga sinabi nito kaya't nilayasan na sila ni Kang habang umiiyak. Kinabukasan nung naghahanda na sila Madyo para sa kanilang susunod na palabas ay hindi na dumating si Kang, kaya't sobrang nalungkot si Madyo, at nang maglinis ng kanyang bahay si Kang ay nakipagkita sa kanya ang kanyang mga kaibigan sa online, at nagdala din ito ng mga pagkain para kay Kang, at masayang masaya si Kang na makita ang mga ito. Pagkatapos ay tinawagan siya ni Madyo at sinabi nito sa kanya na miss na kita at gusto kitang makita. Kinagabihan ay nagpunta na si Kang sa magic show upang makipagkita kay Madyo, at habang nanonood siya ay nakita niya ang multo ng kanyang kaibigan sa mga audience, at nang mapa-address siya sa takot ay bumagsak siya sa stage, at pagkatapos ay hinawakan siya ng mga kamay ng mga patay, ngunit biglang dumating at nagmagic si Madyo at ginawa niya itong nakakatakot na bahagi ng show na iyon, at nagpalakpakan ang lahat ng mga tao sa kanila, at habang naglalakad ay sinabi ni Kang na sabihin mo sa akin ang totoo, nag-aalala ka ba para sa akin, o baka nasira lang ang buhay mo nang dahil sa akin, bakit mo naman nasabi ang mga iyan, dahil sa totoo lang wala ako kung wala ka at gusto kong ilaan ang buong buhay ko para sa'yo. Pagkatapos ay sumama na si Madyo sa bahay ni Kang. Kinabukasan habang paalis si Madyo ay nakita siya ng multong kaibigan ni Kang, at sa daan ay biglang binangga ng crane ang kotse ni Madyo, ngunit nagawa namang makaligtas ni Madyo, at ang nakakagulat pa dito ay wala namang driver ang crane na iyon, at paglabas niya ay biglang nahulog ang isang napakalaking signboard sa tabi niya, at nang maglinis ng bahay si Kang ay nakita niya ang locket ng kanyang kaibigan. Kinuha niya ito at pagkatapos ay nagpunta siya sa hall kung saan ay nagpe-perform si Madyo, at umupo siya sa gitna ng mga manunood, at nang bumukas ang aparador ay lumabas ang multong nakasuot ng itim na tela. Nang tanungin ni Madyo kung sino ang pumatay sa kanya ay itinuro nito si Kang, at pagkatapos ay kinuha niya si Kang at ipinasok niya ito sa aparador, at makikitang takot na takot ang lahat dahil hindi naman talaga kasama ito sa kanilang palabas, at laking gulat ng lahat nang buksan ni Madyo ang aparador dahil nakakulong sa loob ng aquarium si Kang. Sinubukang makalabas ni Kang at nang palakulin ni Madyo ang aquarium ay bigla siyang humagis, paitaas at bumagsak, kaya't nawalan ito ng malay. Pagkatapos ay inilabas ni Kang ang locket at ibinigay niya ito sa kanyang kaibigan, at dito na ipinakita ang isang nakaraan ng maaksidente ang kanilang boss. Mabuting magkaibigan talaga si Kang at ang kanyang kaibigan,
at pag-aari talaga ng kanyang kaibigan ang locket na iyon na napakamahal at ito ang kahuli-hulihang alaala ng kanyang lola, ngunit gustong-gusto din ito ni Kang kaya't sinabi niya sa kanyang kaibigan na isusuot niya lang ito ng ilang sandali, at pagkasuot niya nito ay biglang naaksidente ang kanilang school bus, kaya't nahulog silang lahat sa ilog, at nang ilabas sila ng rescue team ay hindi alam ng mga ito kung sino sa kanila ang uunahin dahil kailangan na nilang makapagligtas ng isang buhay, at nang makita nila ang locket kay Kang ay naisip nila na mula sa mayamang pamilya ito, at ito ang dahilan kung bakit inuna nilang iniligtas si Kang, kaya't ang kanyang kaibigan ang namatay. Pagkatapos ay dinala na siya sa ospital, inalis na ng mga doktor ang locket at ibinigay nila ito sa nanay ni Kang, at nakalimutan naman itong itago ni Kang, kaya't nang dahil sa locket na ito ay palagi na siyang sinusundan ng kanyang best friend, at hindi na natahimik ang kaluluwa nito, at sa kasalukuyan ng ilagay ni Kang ang locket sa leeg ng kanyang kaibigan ay bigla na siyang nakalabas sa aquarium, ngunit wala pa din malay si Madyo kaya't dinala na silang pareho sa ospital, at nang makita niya ang naging kondisyon ni Madyo ay mas pinili na lang niya ang lumayo dito, ngunit nang magising si Madyo ay tinawagan siya nito at pinigilan at pagkatapos ay nag-iiyak ito, ngunit hindi pa din nagpapigil si Kang, at habang nakaupo siya sa eroplano ay lumapit sa isang pasahero ang isang flight attendant, at nakita ng flight attendant ang multo ng kanyang kaibigan, kaya't biglang nagkaroon ng turbulence ang eroplano, at makikitang nakaupo si Madyo sa airport habang naghihintay kay Kang, pagkatapos ay narinig niya ang isang announcement na bumalik ang sinasakyang eroplano nila Kang dahil nagkaroon ito ng aberya, kaya't masayang-masaya si Madyo nang marinig niya ito. At nang makita niya si Kang ay kinausap niya ito at sinabi niya na mahal kita, at gusto kitang makasama sa buong buhay ko at hindi mo ako pwedeng iwanan ng basta-basta na lang, ngunit sinabi ni Kang na tumingin ka sa itaas kung saan ay nakatayo ang multo ng kanyang kaibigan, at sinabing mamahalin mo pa din ba ako, pag-isipan mong mabuti dahil kasama ko din siya sa buong buhay ko, sinabi ni Madyo oo naman at mamahalin pa din kita, pagkatapos ay naglapit sila sa isa't isa at masayang-masaya silang naghalikang dalawa.